Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Huling araw ng buwan ng Abril, bukas sisimulan natin ang panibagong buwan, ang buwan ng Mayo, buwan ng pag-aalay ng bulaklak sa ating Inang Maria. At sa pagtatapos ng buwan ng Abril, magandang suriin natin ang ating mga naging gawain nitong mga nakaraang linggo. Naging abala dahil sa mahal na araw, naging abala dahil sa maraming bagay. Pero sa lahat ng ito, kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, paano natin iuugnay ang karanasan ng mga apostol sa naging karanasan natin nitong nakaraang mga linggo? Ang mga apostol nagpapahayag ng mabuting balita. Ipinapahayag nila sa pangangaral nila ang tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Pero hindi ito naging madali para sa kanila. Sila ay dumanas ng matinding pag-uusig, pagtuliksa, at may mga pagkakataon sila'y nililitis at sila'y ipinapabilanggo. At ganito ang narinig natin mula sa unang pagbasa. Inggit na inggit ang mga saserdote at ang mga kasamahan nila, lalo na ang mga pariseo, ang mga eskriba, ang matatanda ng bayan. Kasi sa pangangaral ng mga apostol, marami ang nakikinig, nagbabalik loob at sumasama sa kanila. At ayaw itong mangyari ng mga saserdote, ng mga eskriba, ng matatanda ng bayan. Sapagkat kapag ito ay nagpatuloy, wala nang makikinig sa kanila, wala nang sasama sa kanila, at kapag ito'y nangyari, mangangahulugan ito na sila'y mawawalan ng trabaho o raket o gawaing hindi maganda. Sapagkat alam naman nating lahat na ang mga saserdote, mga pariseo at matatanda ng bayan ay laman ng templo. Sila ang may kapangyarihang magpahayag tungkol sa aklat ni Moises at sa turo ng mga propeta. Pero ginagamit nila ang lahat ng ito para sa kanilang pangsariling kapakanan lamang. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para magpayaman, para magkamal ng salapi o ng pera. Pinahihirapan nila ang mga tao habang ang kanilang mga sarili ay hindi man lamang dumaranas ng hirap. Kaya ayaw nila na ang mga tao ay magpapatuloy sa pakikinig, paglapit at pagsama sa mga apostol. Kaya dumating sa punto na ipinadakip nila ang mga apostol. At ang sabi ng unang pagbasa, kinagabihan, sa loob ng kulungan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Habang sinasabi, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. At ganun nga ang nangyari, di ba? Pinalabas ng anghel ng Diyos ang mga apostol at pagkatapos nagpunta sila sa templo at doon nangaral. Pero hindi doon sumuko ang mga pariseo, saserdote at matatanda ng bayan. Nang malaman nila ang nangyari, nagsama sila ng mga sundalo, pumunta sa templo at dinakip na muli ang mga apostol. Karanasan ng pag-uusig,
ng pagtuliksa, karanasan na hindi maganda na marami sa atin ayaw nating maranasan. Pero kung magiging tapat tayo sa pagsunod sa mabuting balita, sa turo at aral ng ating Panginoon, tandaan natin, kasama palagi ang pag-uusig, ang pagtuliksa. Ang tunay na tagasunod, ang tunay na alagad, masusubukan sa harap ng matinding pagsubok, pag-uusig, pagtuliksa. Ang tatak ng tunay na alagad ay krus. Walang alagad na hindi pagkakalooban ng krus na kanyang papasanin araw-araw. Kaya magandang paalaala ito sa pagtatapos ng buwan. Nawa, itong mga nakaraang linggo na ito ay naging daan para sa atin upang mas yakapin ang tunay at tapat na paglilingkod sa kabila ng maraming krus, sa kabila ng maraming pag-uusig at pagtuliksa. At sa pagharap natin sa panibagong buwan bukas, mas maging matatag nawa tayo at matapang na mamuhay at manindigan sa katotohanan ng ating Panginoon. Amen.